Atong team mga igsoon, wa pa tumahuman last week. Ang topic na to last week is the importance of discernment. Then karon part 2 ni siya sa team na to nga the importance of discernment. Balik ko ablis yung Bible, John chapter 5 verse 39 to 40. John chapter 5 verse 39 to 40. Search the scriptures, for in them you think ye have eternal life, that they are they which testify of me. Verse 40. And you will not come to me that you might have life. Paliw kong basas Bisaya. Nagtuon kamo sa kasulatan kay nagtuuman kamo nga dinani anak makaangkon kamo sa kinabuhing dayon. Ang kasulatan mismo nagsaksi manitungod kanako. Porque apan kamo dili buot moali kanako aron kumpa makabaton kamo kinabuhi. Okay, paliw kong apply sa inyong Bible, John chapter 1 verse 46. John chapter 1 verse 46. And Nathanael said unto him, Can there any good thing come out of Nazareth? Philip said unto him, Come and see. Kung ato basahon sa verse verse 45. Sungdo na to sa verse 44 ha. Now Philip was of Bethsaida, the city of Andrew and Peter. Verse 45. Philip findeth Nathanael and said unto him, We have found him of whom Moses in the law and the prophets did write, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. Sa verse 46, piingon si Nathanael, and Nathanael said unto him, Can there any good thing come out of Nazareth? Philip said unto him, Come and see. Wa na siya makigdebate, wa na siya makiglalis, iyan na lang giingnan, ali, tanawa. Pali kung basas Bisaya, Sister Arlene. Verse 44, so good. Chapter 1, verse 44, hangtod sa 46. Si Filipe taga Bethsaida, ang lungsod nga gipuy-an ni Andres o ni Pedro. 45, nakita ni Filipe si Nathanael o giingnan. Nakita namo ang gisgutan ni Moises sa basahon sa balaod o gisgutan usab sa mga propeta. Siya mao si Jesus, ang anak ni Jose nga taga Nazareth. 46, may maayong bangod nga gikan sa Nazareth. Nangutana si Nathanael, dali-dali ug tan-awa dugang si Filipe. Okay. Kining discernment sa Binisaya ani mo to atong giingon no, pagsusi. Pagsusi o pag-ila. Unsa ka importante ang pagsusi o ang pag-ila kana bitaw imong ilhon ba o unsay kamatuoran o unsay bakak. Ang proseso sa pag-ila diha o pagsusi unsay kamatuoran o unsay bakak mao na gitawag mga igsoon sa English nga discernment. Okay? So, ang theme nato this morning is the importance of discernment. Now, akong gihatag nga illustration ninyo mga igsoon last Sunday nga ang tudlo nga nagtudlo sa buwan dili mao ang buwan. Okay, example kini no? Ang tudlo nako nga nagtudlo padung sa buwan dili ni mao ang buwan. Nagtudlo siya sa buwan. Ang gibuhat sa tawo nga walay wisdom, walay kaalam, walay pagsabot, instead tan-aw niya ang gitudlo sa tudlo nga mao ang buwan, ang gi-examine hinuon ang tudlo. Ang tudlo na mo gi-examine sa tawo nga way kaalam, way wisdom ug way pagsabot. Instead iyan tan-aw ang gitudlo sa tudlo nga mao ang buwan, o gi-examine man hinuon ang kamot o ang tudlo nga nagtudlo sa buwan, dili na mao. Okay.
Ako na sang na-share sa inyo ha, last Sunday, pinag-istabang sa Holy Spirit, ang unang punto. Ang unang punto, atong iskutan last Sunday, mao ang discernment sees the Scripture. Discernment sees that Scripture points to a person, not just information. Ang Biblia, nagtudlo na siya sa persona nga maos Ginoong Hesukristo. Dili lang kay na siya, dili lang kay information ang gihisgutan sa Bible. Okay? So, nahisgutan na to na last Sunday, and discernment sees that Scripture points to a person, not just to information. Number 2 po, nahisgutan na ni nato last Sunday. Discernment protects us from prejudice and superficial judgment. Kung sa may binisayaan eh. Discernment daw, it protects us. Nagprotektar ka na to sa atong mga biases. Bias ba? Kana bitaw laing word, laing synonym sa word prejudice is bias or judgment. Kung kana bitaw pagkadali nato mo komentaryo o mohukom, mao na siya prejudice, mao na siya bias. Kung day nato ang tao, wa pa gani nato masusi ba? So, sa estado ni Nathaniel, mga igsoon, na siya discrimination. Bias si Nathaniel, na siya discrimination. Judgmental siya. Pero, yan na siya, is there any good thing na mugawas diya sa Nazareth? Kaya ilang nahibawan mga igsoon nga ang Mesiyas mugawas sa Bethlehem. Yan, wa man nagipadayag ni Kristo sa ilaha. Kay God wants them to respond out of the discernment that is imparted sa ilahang kinasunuran. So, mutong miingon si Nathaniel, mga igsoon, is there any good thing na mugawas sa Nazareth? Pero niingon si Philip, wala makikidebati si Philip niya. Wala siya debatihan Philip, ingnan lang siya. Ali, tanawa. Come and see. Paligod ko kung basa, Sister Arlene, John 1:46. May maayo bagod na gikan sa Nazaret, nangutaanan sa Nathaniel. Dali, o tanawa. Wag sa Nazaret. Siningon siya, dali diri. Kung tanawa. Nga naman, pag-ingon ni Nathaniel, when Nathaniel heard Jesus of Nazareth, his first reaction was bias. Dali mo hukom, judgmental siya. Puno ka siya prejudice, siya can anything good come out of Nazareth. So Nazareth man good had a bad reputation, pati ang reputasyon sa Nazareth. So sa mata sa tao, dili gyud maayo ng lugar. Okay? So, hisgutan na nato last Sunday. O karon, paritas number 3. Nahisgutan po din nato number 3 ato lang expound gamay. Sa number 3, mga igsoon nga ato nahisgutan last Sunday, usan is mga pinaka-importante nga atong timan-an o atong yung praktison. Discernment, again, sa Binisaya, pagsusi o pag-ila, abilidad mga igsuon nga gihatag sa Holy Spirit, unsaon nato pagbuwag sa maayong dautan, unsaon nato pagbuwag sa kamatuoran o sa baka. Discernment, mao na yung discernment sa English. Discernment grows as we personally come and see Jesus. Tanawa si Nathaniel. Sa life ni Nathaniel, ngayon siya, wa may nindot gikan sa Jerusalem. Sa Jerusalem naman, wa may nindot gikan sa Nazareth. Pero niingon si Philip, come and see. Pagkakita niya ni Jesus Christ, nindot nga naglason mga igsoon. Balik kong basa, Sister Arlene, verse 47. Sa pagkakita ni Jesus kang Nathaniel, nga nagpadulong kaniya, mingon siya, ani ay tinuod gayon nga Israelita, o hingpit ang iyang pagkamatinud-anon. 48. Nganong nakalila ka man sa nato, nangutana si Nathaniel kaniya. Tuwa sa basa. Si Jesus dito ba, nakita ko ikaw dito ilalom sa kahoy, igdira, sa wala pa tawgan ni Pilipi. Si Nathaniel dito ba, magputudlo, ikaw mao ang anak sa Diyos, ikaw ang hari sa Israel. 50, si Jesus ningon, ituo ka ba, tungod lang, kay ningon ako kanimo, nga nakita ko ikaw, ilalom sa kahoy
nga magsaka tanaog diha sa anak sa tao. Okay, sikta mo, sa 46, nagduha-duha pa siya. Pero, pag-encounter nila ni Jesus, na-impartation nga nahitabo. Na-impartation siya kinasuluran. It was an impartation of discernment. Kaya kini mangong discernment, mga igsoon, i-impart kini sa atong langit tong amahan sa ato, or else, kung di niya i-impart sa ato, mailan kita. Ang initial stage of discernment is grasya. Hindi gyud ka ka-discern o kung say sakto, o kung say sayo, maayo, o dautan, kamatuoran, o bakak, kung walay discernment na na-activate sa suod sa atoa. So muna mga igsoon, no? Number 3, unsi, gisultis number 3, unsi number 3 punto, discernment grows as we personally come and see Jesus. Meaning to say, nag-encounter. Now, kini pong discernment mga igsoon, kung maghisgot ang discernment, dili ni pwedeng mabuwag sa gitawag nato nga awareness. Aware ba? Kana bitaw, for example, kiton ta mo kung sa binisaya ni awareness tulad tinambanon. Kana bitaw electric fan kana naigoy mong panit. Pagkaigo sa mong panit, ang word ana sa English galisod kay binisayon is kini. Aware ko sa hangin. Ang binisaya ana nga duol-duol is nabati na ko ang hangin. Sa English ana aware ko sa hangin. Now ang tao pag ma-aware siya or conscious siya sa hangin, wala ka maghuna-huna. Gibati man nimo ang hangin. So wa ka maghuna-huna. Wa ka maghuna-huna sa umaabot, wa sad ka maghuna-huna sa kagahapon. Aware ka. The moment aware ang tao, na siya present. So, sa may punto na ko diri. When we experience God's presence, di man na mo ma-experience ang presence Ginoo kundi ka present. The moment we experience God's presence, naigitawag na to nga God encounter. Nai-encounter nimo diha sa presensya sa Ginoo o niya ang imong discernment ma-activate. Ya kining atong pagpuyo sa present mga igsoon. Pagpuyo nato sa presence, mao ni siya'y Yahweh nga ma-experience nato ang presence sa Ginoo. Now, once we experience and encounter the presence of God, discernment within us is activated. Activated ang discernment nimo muna nga kung kabisado na kas presence Ginoo, di na ka mailan mga igsoon. Kada bitaw gitawag nato nga pamaagis praise and worship nga emosyon ra gadaghan. Di na ka mailan na. Ma-discern nimo ang heart sa nag-worship. Ma-discern nimo ang ilang relationships Ginoo, ma-discern nimo ang ilang estado des Ginoo, di na ka mailan. Nganuman, ma-sense nimo ang presensya sa imong langitong amahan kay kana nga presence imo nang ma-experience kada kadlawon, kada gabi, kada adlaw. So balik ko na ko. Discernment grows as we personally come and see Jesus. Nawa, Philip did not argue. Wa mo argue. Wa makiglali si Philip ni Nathaniel. He simply said, come and see. So, when Nathaniel came, pag-abot ni Nathaniel, Jesus, gibasa siya ni Jesus, inan siya, nakita ka, ilawom sa kahoy. Jesus, read his heart, and Nathaniel responded, Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel. Sa verse 49. So, dire, Nathaniel, si Nathaniel move from being biased, from being judgmental, move from prejudice to revelation. Sa iyang pagka-judgmental, sa iyang pagkakusog mong komentaryo, sa iyang pagkakusog mong hukom, ni-move siya, ni-isdog siya, ngadtos padayag. So nagka-experience siya, gitawag na to sa English of revelation. Sa Binisaya, nakadawat siyang pagpadayag sa Espiritu sa iyang kinasuluran. How? Sa unsa man paagi? By personal encountering Jesus. By personally encountering Jesus.
So, yun sa niya pag-move sa revelation, kita tagsa-tagsa mga igsuon, dili gyud ta ka-move sa revelation, dili gyud ta maka-experience sa revelation, dili gyud ta maka-experience sa mga pagpadayag diha sa espiritu kung wala tay personal encounter ni Jesus Christ. Pero kung na kay personal encounter ni Jesus Christ, pinaagi sa iyang espiritu, mga butang atong giatubang karon sulbad gyud na. Ano man? Ngano man, kay musulbad sa problema nato o mubadlong sa tanang kalamidad sa kinabuhi, ang nagbadlong sa bagyo, wala sa gawas, wala dito na sa sud nimo. Ang mubadlong sa bagyo, ang tag-iyas bagyo, ang mubadlong sa bagyo, ang naghimo sa kalibutan, naasud nato. Napasaw lang tungod sa atong pagkatawhanon. Nganong nahadlok man ta pag-abot sa bagyo? Tungod kay sa dugay panahon ang nagpadagan sa atong kinabuhi ang atong pagkatawhanon. Mao na nga og nay linog, lisan, nay bagyo, hadlok. Nya kita kung di ta bagyohon, di man ta mo angkon nga gagmay tag pagtuo. Ang haptong ako idugay na kus Ginoo. Ang sige buhat ni Kristo, Matthew chapter 8, nag-teaching siya. Pag human nag-teaching, nagbilagro siya, nanubag siya sa mga panginhanglas mga tao. Pag human, gikarga niya sa sakayan ang iyang mga disipulo. Do you think wa siya kibaw nga magbagyo to sunahan? Gi-set up to niya. Kaya usahay manggod ang tao, sobra na ganing ka-bright, di na maminaw sa Dios. Sobra naman ka-bright, di na maminaw sa Dios. Di na tong si Kristo sa sakayan. Kaya naglalis naman mga bright dito. Wa na gani labot ang Dios sa atong kinabuhi, matuog na siya. Wa gani nimo giapil ang Dios sa imong negosyo, matuog na siya. Sa imong huna-huna natuog. Pero sa pagkatinuod, wa na natuog, nagpatulog-tulog. Iba man sa siyang gibuhat. Bagyo bitaw. Pag bagyo, labay. Pag mata na, kagibaw, mamatay ta. Kung ba kagibaw, mga lunod na ta, mao mo sa pangutana ni Kristo, gi-expose niya ang atong problema. Ang atong problema, kahadlok. Kahadlok kung siya mahitabo sa itong mga anak, kahadlok sa itong pagpatrabaho, kahadlok sa itong pagwarta, kahadlok sa negosyo, kahadlok sa itong palibot, kahadlok sakit, kahadlok ang mamatay, pertin naghanag kahadlok. Kung sulting Kristo, why are you fearful? Ano nahadlokan mo? Pagkagagmay ninyong pagtuo. Ano man, kung unsa kadako ang imong pagtuo, o kung unsa kadako ang imong kahadlok, mausag kagamay ang imong pagtuo. Kung mudako ang imong pagtuo, mugamay ang imong kahadlok. Barometro na siya ang atong kahadlok kung unsa kadako o kagamay ang atong pagtuo. Take note ha, barometro ang atong kahadlok kung unsa kadako o kagamay sa atong pagtuo. Kung dako ang imong kahadlok, gamay ang imong pagtuo. Kung dako ang imong pagtuo, gamay ang imong kahadlok. Kung sa isulti, ano nahadlok man mo? Pagkagagmay ninyong pagtuo. Kita magod sa kadugay na natos Ginoo, magpakaroon ingnon ta, nadagkog tang pagtuo. So, sa may message dire, atong dawaton, atong kahuyangon. Kay kung dawaton ato atong kahuyangon, ay kagabalaka. Kay human ka, gibadlong, gamay kang pagtuo, human ka gisirmunan, nga nganong nahadlong ka, ang kanang naa sa sud nimo, ang sunod buhaton na lang, mamadlong nas bagyo. Nahadlok ka, giingnan ka, ano nahadlok man mo? Pag humagadok, giingnan ka nga, pagkagamay mo pagtuo. Pag humagsulti na sa imo, pagkagamay gid mo pagtuo. Unsa may sunod? O nindot mo pug ay sunod.
Gipadlong mo dahil yung bagyo sa imong kinabuhi. Nahunong noon. Usahay manggod mga igsoon kung walay bagyo. Musalig ta ani o. Musalig ta sa arm of the flesh ba. Musalig ta sa kusog sa unod. Musalig ta sa tawhanong kaalam ba. Pero ang ka-bright tao no, diha gina ma-expose ba panahon sa bagyo. Ngano man. Kanang tao lisangon kayo, daghan ba kayo nagisaligan ba? Nakuha ko niyo mga iso, hindi naman samtan. Discernment is very important. Discernment grows as we personally come and see Jesus. When we live, gano'n man, kining discernment, hindi ni pwede buwagon sa awareness. We cannot separate discernment from being aware. The moment we are aware, we will experience the presence of the Holy Spirit. Kaya ang word presence, gikan na sa word present. So if we are present, we will experience God's presence. We will be aware of God's presence. And the good thing is, natay encounter sa Holy Spirit. Natay encounter sa Kristo. And the good thing is, kabawag sa pa, discernment will be activated within us. Ang pagsusi, ang pag-ila, ang pag-segregate, pagbuwag sa kamatuoran o baka, ang abilidad sa pagbuwag sa kamatuoran o baka, magapanglihok sa atong kinasuluran. So Nathaniel moved, take note mga igsuna, Nathaniel moved from being biased, from being prejudiced to revelation. How? By personally encountering Jesus. Now, another thing ko sa mga igsoon nga kinahanglan nato mahinumduman ining kabuntagon is discernment is not only built in the classroom. Ang pagpaminaw swali, ang pagbasa sa Bible, kuwang na siya when we talk about discernment. Ang pagsimba, ang pagpaminaw swali, ang pag-attend ng Bible study. When we talk about discernment, discernment manggod experiential. Ano mo ingon ko experiential and discernment? Discernment is not only built in the classroom. Ay mong kalimutan na, discernment is not only built in the classroom. Ang discernment, wala na siya mapanday o matukod diha sa eskwelahan. Diya sa imong pagbasag libro, diya sa imong pagbasag Bible, wala. Nga naman, kaya kung ang pagbasa pag-Bible, mao'y basihan nga ma-activate ang discernment. Katong mga parasiyo sa panahon ni Jesus, perte naman itong suhituhas Bible, wag yun sila kahibaw nga ang naa sa ilang atubangan, nga ilang gilutos, maudi ay ang gisgutan sa Bible. Nakuha mo niyo mga igsoon? Kung ang pagbasa lang sa Bible, ang pagpaminaw lang sa wali, ang pagtuon mo sa Bible as Bible studies, kung maunay basihanan, when we talk about discernment, mga igsoon, na ilahan na unta sa mga parasiyo, si Jesus ganaa sa ilang atubangan, nga mao'y gisgutan sa balaod nga ilang gitunan. Nga naman, again, malikon ako, discernment is not only built in the classroom, it is built in encounter. Built in encounter. Gitukod diha sa imong pang-eksperyensya sa presensya sa Ginoo. Usbon ako, gitukod, gipanday sa atong experience sa presence sa Holy Spirit. Ayaw kalimot. The moment bumata ka kadlawon, maka-experience gani kas presensya sa Ginoo. Kanang imo na experience ka presence, naana sa soul nimo nagpuyo. And He possesses infinite divine intelligence. Full of wisdom na siya, full of understanding, full of knowledge na makatambag, makatabang sa atong sitwasyon nga giatubang. Only lang, di yung katabang. Kaya kining atong pagka-Pentecostal, wa pag yun ma-totally wipe out. Kanang itong ini-inkwentro na to sa Ginoo, magsige ng tag-ampo, magsige tag-yaw-yaw.
Instead, maminaw ta niya. Kay siya ang mas nahibaw sa atong sitwasyon. Ato naman Hinoong gitudloan ug unsay buhaton. Naunsa naman eh. We have to spend more time paying attention. Muspend tag panahon nga atong yung experience ang iyang presensya diya sa hilom mga igsuon. Nakuha mo niyo? Eksperyensyaho na to ang iyang presensya diha sa kahilom, sa pagpamalandong. Tugutan na to siya nga mopadayag, tugutan na to siya mo istorya kay baw kung ninyo busy mo. Pero kay baw sa ko nga naa gyud tay bisag 5 minutos lang, to 10 minutos, to 15. Enough na kay na. Takot na kay nagkahimuan. Okay? Discernment is not only built in the classroom, it is built in encounter. Palit ko abis yung Bible, Psalms 34 verse 8. Psalms 34 verse 8. Verse 8. Paliko basa, Sister Arlene. Psalms 34 verse 8. Sulayin o makita ninyo ang maayo sa Ginoo. Tulahan ang tao magdamog kaniya. 34 na, Sister Arlene. 34 verse 8. Lahat pagkasulti, no? Ilang? Sa imo ha, Brad Rio. Paliko basa, Brad. Oh, kana siya mo na. Oh, taste. Pwede din magtilawan. And see that the Lord is good. Blessed is the man that trusted in Him. Okay? We grow in discernment. Mutubo ta sa atong pagsusi, pag-ila, mutubo ta sa atong abilidad sa pagbuwag unsay kamatuoran o unsay bakak sa dihang atong matilawan o makita ang Dios diha siyang kaayo. We grow in discernment. Mutubo ta sa atong pagsusi, pag-ila, mutubo ta sa atong abilidad sa pagbuwag sa unsay maayo, unsay daotan, unsay matarong, unsay dili, unsay kamatuoran, unsay bakak. Kano saman? When we walk with Jesus daily, not just hear about Him for others or from others, but to walk with Jesus daily. Now another one, mutubo ta sa atong discernment, sa dihang mo-obey ta kung unsa iyang gipakita sa ato nga angay na tumbuhaton. Diha, kana, obedience yun. Ano man? When we obey the Holy Spirit sa sod na to, mutubo ang atong discernment, mo increase atong abilidad, mga igsuon, sa pagsusi, sa pag-examine, pagbuwag kung si bakak sa maayo. Mutubo, kano sa aman? Kano sa diyang mutuman ta sa iyang kabubuton. Ngano man? Light obeyed brings more light. Light obeyed brings more light. Kung ang kahayag atong tumanon, magda pag yun na siya dugang kahayag sa atoa. So, sa number 3, when we truly come and see, our discernment is sharpened. Ang atong discernment, ang atong pag-ila, magkahait. When we begin to recognize what is excellent, not just what is acceptable, we see the difference. Makita na to ang diferensya sa nindot nga mga butang o sa Diyos nun nga mga butang. Lahi man ang nindot nga butang o lahi po ng Diyos nun nga butang. Daghan kayong nindot nga butang pero dili na Diyos nun. Pero tanang Diyos nun nga butang, nindot na nga mga butang. Number 4, second to the last. Kini, kung importante itong number 3, kini importante ni kayo. Number 4, discernment
helps us separate the voice of God from the noise around us. Ang discernment, nagtabang nato nga mahibaw-an nato ang tingog sa Dios, masusi, mahibaw-an, mailhan ang tingog sa Holy Spirit sa sud nato kumpara sa mga tingog nga atong nadungog sa atong palibot. Spuna ko, discernment helps us separate the voice of God from the noise around us. Palikong ablis yung Bible sa 1 John chapter 4 verse 1. First John chapter 4 verse 1. Sister Rose na po, nakita na ni mo sis? 1 John chapter 4 verse 1. Oh, Brad Johnny. Mga iso, ayaw niyo ko ang tanan nato kasi nga ang Espiritu na kaniya. Dili, sisahan ninyo kung ikan ba kayo sa Diyos ang Espiritu nga naa kaniya. Kaya lang pili matuod ng propita na nukha o tanang dati. Na, gigamit ng words Bisaya, no? Usisaha. Grabe. Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Okay, another verse. 1 Thessalonians 5:21. 1 Thessalonians 5:21, prove all things, hold fast that which is good. Balik po basa sa Bisaya. Brad Johnny, balik po basa, Brad. 1 Tesalonica 5:21. Sundaan ninyo ang tanan, ang pingi ang mayo, o isalipay ang lautan. Sutaa, maura na ini no, kining word susiha, sutaa, nakuwang ta sa discernment, sutaa, klaruhon gyud ba, sutaa. So, magbasa na gud, Brad. Sundaan ninyo ang tanan, ang pingi ang mayo, o isaha ang lautan. See, por tiniginog klaruhan no? Okay, John chapter 10 verse 4 to 5. Chapter 10 verse 4 to 5. Okay, ako na lang basa ni dire. And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep follow him, for they know his voice. Take note. And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep follow him, for they know his voice. Verse 5. And the stranger will they not follow, but will flee from him, for they know not the voice of the stranger. Okay. So, mga igsoon karon nagpuyo tas panahon nga perti naghanag tingog. Tingog social media, tingog sa internet, tingog sa atong culture, kultura nato, kostumbre nato, tingog sa atong mga ginikanan, tingog sa itong mga apuhan, mga opinion, mga igsoon nga tumabasa sa social media, mga false teaching nga nagkalat sa itong palibot ron, our own plus pa sa itong kaugalingong emotion, maglibog na tagpaminaw sa tingog sa Ginoo. We really need discernment. Ganaman. Pati naghanap tingog sa itong palibot, social media, culture nato, mga opinions, mga tao nga nasa itong palibot, tingog sa itong apuhan, sa itong inahan, sa itong ginikanan, tingog sa itong maestra, pati naghanag tingog, naglibog na ta, mga false teaching na nasa itong palibot, plus pa sa itong kaugalingong emosyon. Bago mo kung sige sulti ni Jesus, nasa warning, alang sa katapusan mga adlaw,
Ang warning nga sa katapusan mga adlaw mga igsoon nga daghan kuno kay mga minik nga mga propeta. Deceivers would arise. Ano mo ingon ko kung tinaghanan ka, kiton ta mo ha. Kining naanad kas baka. Pag moabot gani ang kamatuoran, masay pa nimo bakak. Maaani mo nga bakak. Kaya naman, dugay man kanaanan sa bakak. Di pag-abot sa kamatuoran, ari ka. Nga naman, dugay man kanaanan sa bakak. O dugay sa kanaanan sa kamatuoran, pag-abot sa bakak, sakpan gina. Kana parehar bitaw nang dugay ka naanan og gunit original kwarta ba? Kaya nagtrabaho kas bangko, dugay kay ka naanan og gunit original kwarta, pag masudla nagpiki, diha sakpan ginalayon. Mga igsoon, ang atong pag-discern importante kayo. Na madungog na itong Holy Spirit sa atong kinasuluran. Muna, ayaw gyud mo kalimot ani ha. Truth is progressive. And truth is not only a doctrine. Truth is not only a set of principles. Truth is not only a doctrine, but truth is a person. Truth is a spirit. No, kinsa man ito magkadungog sa tingog sa Ginoo, Pastor? Kung nakasabot ka nga ang kamatuoran progressive, makita nako sa akong kinasuluran nga daghan pa kong pagkuwang. Muna kinahanglan mo palawog ko sa akong relasyon sa Ginoo. Ano man? Tanawa ko no ang imong kinabuhi ug nahimo makang gawas nun in all areas. Tanawa ang imong kinabuhi. Tanaw nato ang atong kinabuhi kung nahimo batang gawas nun sa tanang area. Kung dili ganit gawas nun, sayon na kay solusyon na. Kung sige sultis Bible John chapter 8. Nga ang solusyon nga gihatag sa ato ang mga igsoon kay nagtudlo ang gyapos buwan. Ang itudlo mo itong tanaw no mayo dili ang tudlo. Unsa may solusyon di ay? Kung nakita ni mo kaugalingon nga ginapos ta, kung nakita nato atong kaugalingon nga ginapos ta, we shall know the truth and the truth shall set us free. So muna mga igsoon nga ang atong yung pagpangita sa kamatuoran, mo'y magtabang nato pinaagit sa grasya o sa Holy Spirit nga ma-activate ang discernment sa soul na to para madungog yun na to fully ang tingog sa Holy Spirit. If we have only one heart cry sa soul na to, and that is to know the truth, madungog yun na itong tingog sa Holy Spirit. Ano maingon man kong, kinilang, bato nilang yun sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing, nga amahan, gusto yung kong makailani mo. Gusto yung kong magpalawom sa akong relationship nimo, Jesus Christ. Kaya sa ato ang drive, nga magpalawom yun ta, sa atong pag-ila ni Jesus Christ. Pag-ila sa amahan, pinaagi ni Jesus Christ. Sa ato ang pangandoy, nga mailahan, masuta, ang kamatuoran. Madungog na to Holy Spirit, mga igsoon. Gano'n mo ingon kung madungog na to tingog sa Holy Spirit? O, pala kong ablay sa Bible. John chapter 18, verse 37. John chapter 18. John chapter 18, verse 37. Ako basahon sa English ha. Pilate therefore said unto him, Art thou a king? Jesus answered, Thou sayest that I am a king. To this end was I born, and for this cause came I into the world, that I should bear witness unto the truth. Everyone that is of the truth, heareth my voice. Everyone that is of the truth, kung truth seeker ta, naagitay discernment sa pag-ila, sa pag-recognize sa tingog sa Dios. Kung kana truth seeker ta. Hindi ko ako yung igsoon.
Na ang problema ron dire is, pati man naghanang nagtingog. Social media, nitingog. Daghang voices sa social media. We are living in a world full of voices. Voice sa social media, voice sa atong culture, voice sa atong kostumbres pamilya, tingog sa napailain, tingog sa simbahan. Tanawa ha, o na mga igsoon, ako gining klarohon. Kung nangita yung kas kamatuuran, kung nangita yung tas kamatuuran, ang discernment sa soul na to mga igsoon, ma-activate. Magapanglihok. Ang discernment sa soul, na sa ingon niya na madungog na to ang tingog sa Dios. Nga naman, pastor, tanawa ha? Nga mo ingon man ko nga ang gisimbas mga relihiyon ron, the God of their imagination? Ako mga igsoon, di yung kumaulaw, musulti ani, nga ang gisimbas relihiyon ron, it is the God of their own imagination. Nga naman, tanawa ha? The God of your own imagination. Ang Dios diha sa imong kaugalingong imagination. Nga naman, ang ano mo ingon ko, ang gisimba silang imagination, ha? Ang temple kaniadto literal, ang temple karon spiritual. Ang idols kaniadto literal, ang idols ron spiritual. Unsa ang idols? False concepts, false ideas, misrepresentations of a misrepresentation na misrepresenta to ang tinuod nga Dios. Unsang idol? Sayop nga konsepto, sayop nga ideya. Asa man ang sayop nga konsepto, sayop nga ideya? Nasod! Kung maghuna-huna gani ka nga ang Dios mga igsoon, mulaglag sa 95% sa tao ngadto sa impierno, kung mo na itong ituhuan, nga patay kini 95, patay kini. Tungod siyawa. Wala na, dili na natingog sa Holy Spirit, mo na dungog ka na diya, pahawa diya. Dili na na mao, di natingog sa Holy Spirit. False na mga false concepts, false ideas, naningog sa soul nimo. Kunya daghan ra man naminaw ana. Nagtuo sila na tungod sa panuway. Ngayon, pananaos Ginoo, isog kayo, dili ang Dios gugma. Muluwas siya nimo. Muluwas sa tanan. Kuha ko nimo isog. False concepts, false ideas, misrepresentations of a true God. Mo na'y idols, daghan kay naro nagtingog sa palibot. Now, we need discernment mga igsoon. Ako di man ko mapugong ninyo, maminaw mo sa simbahan na, di ko mapugong na, okay na. Pero sultihan tamo, kung kana diha, nagtunlo na sila diha, nanay anghel, ganahimong yawa. Yan, 95% padong sa impirno, sultihan tamo, pahawag mo diha. Kaya inyong isimba diha, the God of your imagination. Wala diha. Kinahanglan tag discernment. Kinahanglan tag discernment mga igsoon. Unsang sultis Bible? Everyone that is of the truth, heareth my voice. Kung nangita yung kas kamatuuran, madungog ginamong tingog. Kung maghilak ka, usbo na ko ha, kung maghilak jud ka, nga ingnon nimo sa imong kinasuran, gusto kong makailanin mo. Father God, pinaagi ni Ginoong Jesucristo. Gusto kong mapuno nimo sa imong espiritu. Tabangi ko those concepts, mga igsoon, false concepts, false ideas, false teaching, nga naa sa churches karon, nga naa sa atong ulo, tangtango naghinahinay sa Holy Spirit. Nga naman, wa naman kay gilabanan nga denomination. Ang atong gilabanan, mga igsoon, ang tingog ng Holy Spirit sa atong kinasuluran, ug ang kamatuoran, asa ta nagtindog. Discernment is very important. Kaysa mga tao, mga igsoon, nga nangita sa kamatuuran, ang kinaiyas pagkakarniro na pagkanding nga na imong kaatubang, ay nalang yung lalis anak niya, kaya di ba lalison yung kaskanding. Tedaghas mga kanding, mga bright,
Ang problema lang nila, nadugay lang tinuon sa Biblia, na bright side may wa sila kakita. Nga naa sila katubangan. Mo'y gisgutan silang gibasa. Discernment is very important. Truth is not only a doctrine. Truth is not only a set of principles, but it is a living person. It is a spirit that will bring transformation sa atua. Discernment, mga igsoon, will help us segregate what is truth from error. In the moment we know the truth, mahibaw tas kamaturan, maset free ta. Himot ang gawas nun. Sa John chapter 10, mga igsoon, ningos Jesus, my sheep hears. Ningos si Jesus that his sheep knows his voice and will follow not a stranger. Di gyud mo sulod. Di gyud mo sulod ng stranger. So, what do you mean by discernment? Pagsusi, pagsuta. We don't automatically take note, ha? Kini, importante po ni, mabatunan. Sa mga karniro. We don't automatically believe everything that we hear. Ayaw nito automatically. Even if it sounds spiritual or uses Bible verses. Based on 1 John chapter 4 verse 1, 1 Thessalonians 5:21, John chapter 10 verse 4 to 5, we have to test the spirits. Ayaw na ituon, ayaw ritso. Pero dili po kasirado. Di ka mo too, pero di mo siradaan. Ngano di man ka mo too po dayon? Paglikay mga igsoon silad. Kaya na, maparehas mo itong donkey o bikuan. Ni Lion, kinsa may nakadungko ito istorya na ko ni donkey, ni Lion o ni Fox. Niingon si donkey nga, niingon si Lion. Fox, pangita ito kanunon. Kaya gigutong ko. Di ka kita ron kanunon, ikay ang kaunon ron. So, kakita man si Fox ni donkey. Siya donkey. Kakinis donkey, may makay mo istorya. Siya donkey. Si Lion ba gusto magpapulis ang trono? Sumuba. Suroy. Sumaw lagi. So, di lang ko. Kaya kaunon niyo kung Lion. Kibaw, yung nga na, mga onbya na. Di lagi. Nangita lagi siya papulis ang trono. So, si Donkey, wa manggiyon, wa gyud gipinsan. Ito, pudayon. Di ni kuyo. So, paghambat ni Lion, mga igsonak, hangkaban bitaw ni Lion ang dungga ni Donkey. Di perting nagana ni Donkey. Niningo na po ni Lion. Pags, pagkaidlas, di ato yung magindaan ni Donkey. Oy, kuwato dito. E di ka ito na mo, kuwaro, di kaya kaunon. Balikan na, diskartihan yung balik sa Donkey. Yung giina, Donkey, nga nung idagan man ka. Ingon na sa Donkey. Layabag ka, Lion? Ano na, layabag ka, Pags? Gihangkap na gina kong dunggan. Di pa kumudagan. Ingon na yun si Fox. Gihangkap ang imundunggan kaya dili siya maglisod og taon sa corona. Sabo ba? Itandang dunggan para di sa maglaod. O lagi binuang sakit-sakit lagi. Ay, naabagoy mahimong hari nga dili ka moagi sa proseso nga sakit. Sakit gyud na kay himuon ko kang hari. So mo ba? Gitangtang lang dai akong dunggan para di sa maglisod og taon sa corona. O mo ba usig kuyog ko? Ani kuyog balik sa Donkey. So pag-abot dito, nihangkap ang balik Lion. Di abdi ka nakalayat si Donkey. Ang nahangkaban, ang iyang lubot. Putol mang ikog. Dangga naman si Donkey, sutoy pa iyo. Gisunod ni Fox. Kaya giing na naman po ni Lion Fox. Dalha to balik, kaya iglas kita. Dalha to. Dalha to balik sa tubangan. Dito na mo dalaro ni kayong kaunon doon. Adto na po ni Fox. Pag-abot ni Fox, mga igsoon, dito siya. Naungsam ka, Donkey. Sa daan pa siya. Wag yun lagi ko masayop. Ang gabon, ipaniuntog yun lagi ko ato. Tanawa, wala ko ikong. Ang gitubag na po ni Fox, mga igsoon, diskarte na po, dingon na po si Fox. Gitangtang ang imong ikog para di ka maglisod og lingkod sa trono.
Balik na dito, balik na, makalingkod na kita ron. Mga igsoon, mo ni daghan sa simbahan ron. Dali kay mo tuo. Diskartian lang gamay, hadlokon lang. Manimbagan mo na sa simple, manubag mo sa Ginoo. Sino ka na? Unsan mo tao? Ay, di mo patuoan ang mga igsoon. Ano man? Ipakaon mo na sa leon. Ay, yung mo tuoan na. Ay, yun mo tuoan na. Ha? So, the lesson right now is, ayaw to, we don't believe. Now, again, balik ko na ko, we don't automatically believe everything that we hear, even if it sounds spiritual or uses the Bible. Ayaw yung tuo na yun. Nga naman, ato na sa laon sa tulo ka punto. Word of God, Acts 17, verse 11. Kinahanglan itong kinaiya, murag ang mga billions ba? Sa minon, ginatoon sige tudlo, nabas Bible. Ato yung tanahon. Unsing itudlo, tanahon na itong nabas Bible. Ikaduha, atong tanahon. Kung ang itudlo, mga igsoon, haong bas kinaiyang Kristo. No, kanang litsonon ang tao, mga igsoon, 90%. Litsonon dito si impierno, ni haom na sa kinaiya ni Kristo nga gugma. Wag gina mo haom ba? Wa na mo haom sa kinaiya ni Kristo. Ano man, kung saan kinaiya ni Kristo, gugma. So number 1, testingan na to sa Word of God, o wa pa magsabong sa bersikulo. Ikaduha, tanaw na to, nihaong bas kinaiya ni Kristo nga gugma o grasya. Kung ang ilang grasya, limitado, ang ilang gugma, limitado, ang gugma sa Dios, way sukod. Ang grasya sa Dios, way sukod. Atong tanaw, nihaong bas kinaiyang Kristo. Ikatulo, nabay witness sa Holy Spirit sa atong kinasuluran. Naabay witness sa Holy Spirit sa atong kinasunuran. So atong pangutanon atong kaugalingon mga igsoon, does this glorify Jesus? Nakadala ba ni kahimayaan ni Jesus? Wala ba ni mo supak mga igsoon sa balaang kasulatan? Niresulta ba ni mga igsoon sa bunga sa Espiritu o bunga sunod? Kung niresulta sa bunga sunod, adi na mao. Number 5, last. Tapusan. Discernment is trained by the Word, the Spirit, and obedience. Balik ko na ko. Discernment is trained by the Word, the Spirit, and obedience. Again, balik ko na ko. Discernment is trained by the Word, the Spirit, and obedience. Hebrews chapter 5, verse 14. Balik ko basa, Sister Arlene. Chapter 5, verse 14. Yep. Yes, sis. Apan ang dahing pagkataon, alang sa mga hamtong na nakabansay o nakagamit sa ilang ilaw aron magila sa kalainan tali sa maayo o sa dautan. See, tanawan ninyo mga igsoon. Awa, ato sugdong basa sa sugdo na itong basa mga igsoon sa 12. For when the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not of strong meat. Verse 13. For everyone that useth milk, sige lang gatas is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. Verse 14. But strong meat belonging to them that are full of age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Uspo na kong verse 14. But strong meat, karne ba? Belonging to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Okay, another verse. Palikong basa. Romans chapter 12 verse 2. Sister Rose, paligong basa Sister Rose. Romans 12:2.
maayo higit o makapalingkod kaniya. Okay. John 16 verse 13, Brad Mirio. Oh, 16 versikulo 13. Dinabot sa Espiritu, kamturan, hindi siya mawang turtong kaninyo, nagto sa tipo ng kamturan. Kaya siya hindi makasulti sa iyang pagalimong pagbutan. Okay. Brad Johnny, Santiago, Kapitulo 1, versikulo 22. Diyos, 1:22. ayaw lipungi ang inyong kaugalingon pinagis pagpamati lamang sa pulong sa Diyos. Kinunuan tumala kini. Tanawa, kung sige sulti, ayaw limbunga ang inyong kaugalingon, pinagilas pagbasa, pinagilas pagpaminaw. Ayaw limbungi ang imong kaugalingon, pinagilas pagpaminaw, pinagi akong dugangan, pinagis pagbasa. O di na lang na to, tangtango na itong pagbasa. Ato na lang pagpaminaw. Ayaw limbungi ang imong kaugalingon. Balik kong basa ng gubdan. Ayaw lipungi ang inyong kaugalingon pinagis pagpamati lamang sa pulong sa Diyos. Pinaagis pagpamati lamang sa pulong sa Ginoo, kundili Kinunuan tumala kini. hinunua tumana kini. Sa ato pa, tanawa, Hebrews 5:14, Romans 12:2, John 16 verse 13, James 1:22. Diha na to makita mga igsoon nga discernment nag-involve og practice, pero sa di pa ko musud ang practice mga igsoon. Ako sa ni ipahibaw sa inyo, discernment dili lang kay gasa nga gihatag sa mga super spiritual, no, dili. It is a mark of spiritual maturity. Balikon ako, discernment is not a gift for a few spiritual people, but it is a mark of true spiritual maturity. But it is a mark of true spiritual maturity. Okay, discernment is not only a gift for a few spiritual people, it is a mark of spiritual maturity. Dili lang kay gasa nga gihatag sa mga super spiritual nga mga tao, kundili ti mailhan nga ikaw ug ako hamtong na diha sa atong relasyon sa Dios. Mao na mga igsoon sa Hebrews 5:14 giingon, but solid food, diri solid niya to diri. Solid food ni. Dili ni gatas sa to diri, gano man. Solid food for those who are full of age. Magkaagwanta na gani mo maminaw o mga teaching alaw hamtong mo. Muriak gani ka, di pa ka open-minded, wa pa kay discernment, basin nagsimba ka the God of your imagination. Nakuha mo yung mga igsoon? Pero nangita yung kas kamatuuran, truth is activated within. Okay? Haliko na to But solid food belongs to those who are full of age, that is, those who by reason of use have their senses exercised to discern good and evil. Maunsa man? By reason of use, take note. By reason of use, that means, unsay pasabutan ng by reason of use? Unsay pasabutan na? That means, practice, repetition, obedience. Practice, repetition, obedience. Unsa to gisulti sa 1:22 James? Pali kong basa ra kung binsaya. Ayaw lipungi ang inyong kaugalingon pinagis pagpamati lamang sa pulong sa Diyos. Kinunuan tumana kini. Hinunua tumana kini. Ang prosesos pagtuman, kinahanglan ng practice. Ang prosesos pagtuman, nagkinahanglan ng balik-baliko na to, repetition. Ang prosesos pagtuman, nagkinahanglan ng obedience. So, baliko na ko. By reason of use means practice, repetition, obedience. Discernment grows. Kano saman? When we renew our mind and allow the Spirit to activate the Word of God within us. Okay? Discernment grows. Sa dihang maglakaw ta, kuyog ang Holy Spirit.
Discernment grows kano sa diyang praktiso na to ang pagpaminaw sa tingog sa Ginoo o ang pagbuhat sa iyang kabubuton. Hallelujah. The more we obey the light God gives us, the more light He entrusts to us. The more we respond to the Spirit's promptings. Mutuman ganito sa Holy Spirit kung siya gisulti sa tuwa nga atong buhaton, the sharper our spiritual senses become. Magkahait ang atong spiritual senses. So mga igsoon, balik tas John 5:40. Last na ni. But you are not willing to come to me that you may have life. John chapter 5. John chapter 5 verse 39. You study the scriptures diligently. Grabe rebuke ni Jesus nila. You study the scriptures diligently because you think that in them you have eternal life. These are the very scriptures that testify about me. Yet, you refuse to come to me to have life. Yet, you refuse to come to me to have life. So, kibaw mo kung sa the greatest problema sa mga parasiyo, dili education. Mas grabe noon sa atong panahon. Pero sa di pa natin, ipakita ninyo mga igsoon nga mas grabe pa sa parasiyo ang problema sa atong panahon ron. May nalang ang parasiyo kaya wag magkuwang sa edukasyon. Usbo na ko, mas maayo na lang ang parasiyo kaya wag magkuwang sa edukasyon. Nga naman, in John chapter 5 verse 40, si Jesus nihatag siyang heartbreaking diagnosis. Bawo mo kung siya heartbreaking diagnosis nga gihatag sa mga parasiyo, ningon siya, but you are not willing to come to me. But you are not willing to come to me that you may have life. So the greatest lack sa mga Pharisees was not education. It was willingness. They were not willing to come to Jesus Christ. Ang problema sa church karon, dili pa willing, wa pag yung edukasyon, samot. Mintahan na lang ang parasiyo, kaya isa lang mag-study ang word. Ang problema lang sa parasiyo, grabe ka knowledgeable sa word of God, wag yun ka-recognize Jesus, kana sila katubangan. Ang problema sa itong panahon doon, wag pa'y wasa, wag pa'y basa-basa ang Bible, dili pag yun willing. Katawa sa, wag ko mga saba, nagpahinong-dong lang. Ha? Balik ko na ko ha. The greatest lack was not education, it was willingness. They are not willing to come to Him. Nga naman, ang ato mong pagduol ni Kristo, nag-involve mga igsoon o kausaban. Ang ato mong pagduol ni Kristo, nag-involve og total surrender. Ang ato mong pagduol ni Kristo, nagkinahanglan ta magpaubos. Yakay puti man tag-asagan mo, di ka mo dool. Siyempre, bright mo ka, di ka mo dool ni Kristo. Ano man? Parehasa dito sa biliran mga igsoon ay tiguang dito nga sa Batanon pa, isog itong tiguang nga niya, karon nagtudlo mo kong pagpaubos. Nagtanaw po niya sa daplin kay sincero mo yung kay siya ng minos minsahe, nangutan na yung siya sa kuya. Niya, unsa mo na malang ginamo, pastor, hindi mo ani, hindi sa mo. Magpatakya na lang may ani. Punti ang problema ha mga igsoon kay isog mo siya niya. Di gyud mo haom ba ang teachings pagpaubos? Di gyud mo haom. Sao na pala ni pastor? Ingko ay kagabala ka kini mo kung kay ibutang sa pahamak sa Dios kung tan-aw niya di pa sa kakapasan. Inong tanaw, ginaw ka na, igo-igo rin yung ka makapasar ng 75, kana, itubot na niya. Kaya harong magtimaan po ka, kaya kung muditso po ka 80, ay, di, magka magtimaan, may nakagbungon po no, 74 pa ron, 74.9, kana, para retake, pag retake niyo mo, 75.
Oh. See? So the greatest lack was not education. It was willingness. They were not willing to come to Him. Willingness means total surrender, total humility. So sa case ni Nathaniel, mga igsoon, sa John 1:46, Nathaniel began with doubts. Nathaniel began with skepticism. Kinahanglan, imo ginang questionon, tanan gitudlo sa imo ha. Bisan karon, hindi nyo masulti, masusin yung Bible, ay po nyo tuhoy. Kaya kung tuho ra po mo dito sa skoa, lisod kayo na, mga igsoon, nga naman. Ini mga tumugla yung simbahan, manuo po mo na yun. Muna mga igsoon, no? Sayop, bawa mo sa trainings, mga ginikanan, kani adto, nga sayop. Wa nila matrain ang ilang mga bata na malingon. Nga naman, di-train nila, na-rape o ba yung kamubutos mga bata, ikaw na, tunga na dire. O wala, himo bata, tunga na yung igsoon. Pag abot panahon, gawa na ilang mamang papa, bisag kinsan lang mo ilan, tuon na yun. Nga naman, na ako'y nailhan nga ginikanan mga igsoon nga nakaingon ko lahi sa ni training niya sa bata na. Bawo mo sa training niya sa bata, kung ay gusto yung bata, katanaw niya sakto, di gina supakon ba? Di ko nga naman sensis, unsa may puntuan na siya. Ako na silang gitrain daan, pastor nga, naging sila desisyon nga di gid basta-basta mabanggi kay kung mahitabo mawa ko pastor isa kinsa lang mangilan ani mga bata. Kita ninyo mga igsoon mo na karon daghang kay mailad sa simbahan. Sa tugluan ka di mautuo lang kadayon ganuman. Dito man na to nasunod sa tumang ginikanan kanito. Ay nagka-question niya. Bisag sayop ko paminaw. Agoy di na mao bisag sayop gidukdok ko ka. Mo na sa simbahan. Bisag kay bawo na kang sayop. Ang gitudo ni pastor sunod lang kag gihapon. Dili sa kuha mga igsoon, musulti ko. Kung nayabag na ganit ko, istoryahan ko ninyo. Kaya di ko gusto mahimong mundang ki mga igsoon. Nga iladon lang mo ni Fax. Nakuha po ni mga igsoon. Di ito pa ilan kilala na kita desisyon. Nakuha po ni mga igsoon. Sabta ninyo. Ang atong will, kinahanglan. Ligon, naka-anchor des kabubutos Ginoo. Okay? Kamay na lang. Nathaniel began with doubts. O tulingon siya, is there anything good from Nazareth? Is there any good thing that come out from us? Is there any good thing anang tawhana? Is there any good thing anang simbahana? Is there any good thing anang lugara? Is there any good thing anang nga tao nga background ana niya kawatan man na siya sa budget gobyerno? Mobitaw na ako mga igsoon. Nakaamgo ko ba? Nakamata ko? Ingko, di lang ko magpalabig atake aning mga politiko kay basig unya usa ka adlaw ana mohunong sa katubangan unya magpa-pre-over si kuan si Martin Romualdez unsa na buhaton di na ko ampuan alagad tas Ginoo kumaris Gwen Garcia de Restoa nga bago lang siya nagpangawat na nagtago-tago niya pagkahuman mga kaso niya o dilis pagpangawat mga kaso, kaya ka na mga istorya nga mga pagpangawat, wa pa man na maprobahis korte. Pero sa istorya sa mga tao, gipatay na ka. Unya ko ana sa tungod sa imong balay. Moingon sila. Brad, asa ning balay ni Brad Tino ni Brad Rosil? Kay magpaampo ko, kinsa man magpaampo? Ingna nga si Saldi ko, patay. Kinsa sa to nangita ni Brad Tino, si BBM, nagtaksi. Kaya nasa ilhan niya, tao dili nga uampo, makatabang yung dako. So, itanaw niyo sa BBM man dahil. O sa mga itong buhaton? O na diha? Nasabtan ko ninyo? Neutral ka. Ang turato na daw, gus baluta. Tapos pagkakaroon, neutral ka. Neutral. Nakuha ko niyo mga ison, hindi ka makapil sa masaba. Tumuingon sila sa tuwa nga. Ang singaan anak, wag yun mo, magpakabana. Wala yun, magpakabana. Mayroon din sa mga pag-ampo. Paminaw sa mga ampo. Di ba magkaibaw kayo yun sana mga pag-ampo. Pero ang punto dire, o manuol ni mga tawhana sa atong atubangan. Nakita ba na to? Ma-discern ba na to? Nga nagpuyok po ng Diyos sa sood nila? Ha? Ma-discern ba na to? Nga nagpuyok po ng Diyos sila? Is there any good thing? Aning tawhana, aning lugara, aning higayuna. Nathaniel began in doubts. He began in skepticism.
Take note ha. Nathanael began with doubts and skepticism, but he was willing to come and see. He was willing to come and see, and that willingness opened the door to revelation. Last 3 questions, humanata. Karong kadlaw mga iso ini kamunta, mutana lang kung tulo ka pangutana niyo sa di pa natatapuson. Am I willing to move from information to encounter? Willing ba ta? Mo padayon gikan sa information ngadto sa encounter. Willing ba ta? Mo isdom gikan sa information kahibalo pagsabot ngadto sa encounter gyud sa living Christ. First question, am I willing to move from information to encounter? Not just sa imong kahibalo sa Bible, but am I daily coming to Jesus for life? Number 2, the question, second to the last. Am I willing to let God expose my biases, prejudice, judgments, and quick? Am I willing to let God expose my quick judgments? Willing ba ta na i-expose sa Diyos ang atong pagkadali mo komentaryo? Ang atong pagkadali mo hukom? Willing ba ta nga i-expose na sa Diyos? Mo na mga igsoon, makaingon tawa. Can anything good come? Can anything good come from that person, that church, that place? Kana nga season sa akong kinabuhi? Nga portim tong batia nga season sa akong kinabuhi? Paso, naabay nindot mo gawas ato? Usbon ako, can anything good come from that person, church, condition, place, or that season of my life? Will I let the Lord correct my sight and teach me to judge with righteous judgment? Katapusan, nga pangutana, nga atong ipangutana sa itong kagalingon. Am I willing to let the Holy Spirit train my discernment? Willing ba ta? Nga tugutan atong Holy Spirit, mo activate, mo train na to sa gitawag na tong discernment nga sa binisaya pagsusi o pagsuta. Unsa tong tulo ka punto nga ma-train na to discernment? Unsa tong tulo mga igsoon? Kinsa na hinumdum sa tulo ka punto? Practice, repetition, unsa to ikatulo? Practice, repetition, and obedience. So katapusan mo katana. Am I willing to let the Holy Spirit train my discernment? Renew our mind. Bag-o na tutunahuna. Test every spirit to obey promptly when the Holy Spirit speaks. Mga igsoon, spending more time in His presence. Dili lang kay doktrina ito mailhan ng prinsipyo, kundi ang persona yun, ang espiritu yun sa Diyos, kinagpuyo sa itong kinasuluran. Manindog na alas pagtapos. Mahan, salamat sa mong grasya, salamat sa mong pabor, salamat sa mong kaayo. Salamat sa mong padayon ng pagpamuhat sa mong kinasuluran. Salamat sa mong pagpanalangin sa tagsa-tagsa ka na mo, Amahan. Akong gi-lift up tanan akong kaigsuunan, diha kanimo, Amahan. Ako silang ibalik na sa aking trono sa iyong grasya. Amen. Amen.